sinabi ni Secretary Bunuan, ginagawa na nila. Okay. Yung pong blacklisting issue, Sec, nung panahon nyo ba ganon? Kasi ngayon, pag tinanong mo ang kasalukuyang liderato sa departamento, yung palang blacklisting nila, 1 year lang. And afterwards, pwede na ulit makipagtransaksyon. Parang may misnomer, no? Parang iba yung band, iba yung blacklisting. Sa ngayon po, puro lang daw blacklisting. Nung panahon pa ninyo, ano ba definition ng blacklisting? Blacklisting yan na forever habang nakaupo ako. Ngayon, sabi ko na nga ba, may mali rito sa DPWH. Grabe si Bunuan, no? Kumbaga, hindi niya yung tinatanong sa kanya yung blacklisting, eh. 1 taon lang nung tinatanong siya ni Marcoleta. Eh bakit kay Ex-Secretary Singson habang nakaupo siya? Di ba? Yung blacklisting na expired kay Secretary Bunuan, napaka karumal-dumal naman, grabe naman. Kumbaga palakasan pa rin kahit na blacklist na isang contractor, makakabalik pa rin. Kaya nga naging blacklisting, eh. Masama na ang record, eh. 'Di ba? Ito po, tuloy po natin ang video. Hindi lang 1 taon yung blacklisting. Yan. Opo. Ayan po. At ayan na nga po mga kababayan. Dahil sa interview nito ni dating DPWH Secretary Singson, ay may pagkakaiba sa pamamalakad nila. Ayon dito sa talagang makikita nating interview dito sa video ito between Bunuan at dating Secretary Singson. Dati kasi marami na rin na-discover si dating Secretary Singson nung una siyang umupo sa loob ng departamentong niya ng DPWH na kabalbalan na kumbaga sindikato na natalamak na sa loob ng DPWH. Talaga yan na grupo ng mga kabalbalan. Masyado na rin talamak ang korupsyon dyan sa DPWH bago pa umupo si dating Secretary Singson sa administrasyong dating nakarang Aquino pa. Sa inyo bang palagay ay nabawasan ng umalis si Secretary Villar? O pagpalagay natin, okay naman kay Secretary Singson, di ba? Pero ito na lang, itong nakaraan kay Secretary Villar. Pero para sa akin ay okay pa kay Secretary Villar. Mas okay talaga dahil maraming resibo, maraming naipakitang construction, di ba? Dahil alam nyo ba kung bakit? Kontrolado pa ng matino na presidente na walang iba kundi si Tatay Digong na dapat ay bring home na siya, di ba? Well, kung ating iisipin na para sa akin ay pag-upo ni PBBM Pangulong Marcos Jr. ay grabe, lumala ng lumala. Noong inyong naalala na si Atty. Vic Rodriguez na pagkapanalo pa lang ni PBBM ni Pangulong Marcos na unang nagsiwalat na ay siya ay dadaan sa kanya ang kwalifikasyon ng bawat i-assign o yung mga sekretary ng bawat departamentong pamahalaan. Para ito sa mga karapat-dapat na mga sekretary na kwalipikado na iyan naman ang nais ni Rodriguez noon. Diba? Naisawalat niya. So dahil sa binalarhura nila ang qualification, yung rule ni Atty. Vic Rodriguez na sana kagibat siya ni Pangulong Marcos, silang dalawa noon, di ba? Nung nangangampanya pa lang, silang dalawa magka-tandem noon. Kumbaga syempre may mga plano yan, di ba? Na kahit sino-sino na lang ang pinaglalagay sa bawat departamento. Palakasan, di ba? Palakasan ng mga kakilala, kaibigan, kahit sino-sino lang. Hindi naman lang tinignan kung anong background ng mga iniupong mga departamento. Na yun, lagapak ang pamahalaan at sang damakmak ang korupsyon. At syempre, sinamantala ang kahinaan ng Pangulo. Di trilyon pesos ang nawaldas.
Pero ito si dating Secretary Singson ay talagang dito sa interview na 'to at sa video na nasawatan niya, at napigilan ang karumal-dumal na korapsyon sa DPWH. Imagine, si Noynoy Aquino pa ang presidente 'no, 'di ba? Kaya masasabi nating may ngipin pa ang Aquino administration 'no. Kumbaga ay may sistema. Kaya itong si Bunuan, baka may mapaglagyan ito sa Senado 'pag nag-hearing ulit. Dahil sa may pinagtatakpan pa siya sa unang hearing na habang nasa Senado. Itong unang hearing na 'to, 'di ba, ng flood control. Kaya dito po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, pakinggan po natin at panoorin po natin ang buong video. Yung sinasabi ninyong mga tulisan na 25% nung panahon ninyo. Kasi po kung ibabangga po natin siya doon sa mga inihayag ni Senator Ping Lacson doon po sa kanyang privileged speech, yung mga scheme ba na sinasabi, ano po yung kaibahan noon pong panahon ninyo na dadiskubre ninyo na mga anomalya at kalokohan nito pong mga tulisan na tinatawag ninyo doon po sa mga naibulgar ni Senator Ping Lacson? Or kumbaga pareho rin ba yung kanilang mga style? Hindi, mas matindi ngayon dahil meron ng tinatawag ghost project, meron pang half ghost na project. Sabi ko, ano yung half ghost? Yung paulit-ulit na pinopondohan. Kaya nga ang hirap nito, yung mga engineer, di ba? Yung mga lawyer, engineer, saan nila ginagamit ang napag-aralan nila? Hindi nila ginagamit ang utak nila para sa kapakanan ng bayan. Ginagamit nila ngayon ang katalinuhan nila para manloko sa taong bayan. Di ba? Yan yung, kumbaga, nag-e-evolve Nag-e-evolve yung corruption. Kumbaga yung, ano natin yung, kumbaga yung tinatawag na, halimbawa na lang, yung technology natin, di ba nag-e-evolve? Ngayon, ganoon din ang utak ng mga mangungurako. Nag-e-evolve din. Kumbaga yung naghahanap sila ng mananakawan nila sa sistema nila na nag-e-evolve talaga. Samantalang nung panahon po ninyo, ano po yung usually na ginagawa at nahuli nyo tong tulisan na to? Well, yung mga nangihingi, yung mga ganyan, dati normal kasi yan. No? So, pagka may birthday ni ganito, nako, piyesta yan. No? Eh, madali na lang magpadala ng 10 lechon sa isang district office o sa regional office. No? So, yung ganon. No? Pero, Kaya ibig sabihin, pagka na may 10 lechon, yun na yun. Ibig sabihin, nakatimbre na. Nasanay sila sa ganun. Kumbaga pagka nagkaroon na ng mga ganyang suhol alam na. Kaya ito na-discover siya. may nagdala sa akin ng, hindi ko alam. Ang sabi nila, 5 million daw para lang bayaran ko yung right of way. Sabi ko, palabasin nyo na yan at huwag nyo nang pabalikin dito. Tapos tinanong ko kagad, sino yung mga nakausap na niya? Lahat ng kinausap niya dati at nakakausap niya, pinagtatanggal ko din yun. Yan ang talagang sekretary. Talagang may bubuga. Ang hirap kasi ng mga mahihinang sekretary. Lalo na yung mga pangulo. Ibig sabihin, may basbas din ang pangulo dito. But sa hindi natin kumbaga hindi rin natin aminin. Talagang meron talagang basbas ang pangulo dito. Alam nyo, ang dali-dali naman tracing ngayon. No? Sinabi na ni President Bongbong, 15 contractors. Eh di hanapin na lang ng DPWH kung sino yung mga nag-approve niyan, nag-inspection niyan, at nag-approve ng bayad, pati COA. Bakit walang inspection? Matitrace yan. May paper trail. Alam nga namang yung bayaran niya, walang dokumento. May damay Pero, din pala sir, rito sabi nga po COA. ninyo, Grabe. Damay-damay rin to pagkadating sa second hearing. Maraming madadamay dito. Dito pa lang sa salita niya sa sinasabi ni dating Secretary Singson. Damay rito ang COA matitrace yan, may paper trail, pero gaano po ka-posible yung sinasabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan, nakausap po kasi namin siya noong Friday, na sinasabi niya,
Nito lang niya rin nalaman na meron palang problema dyan sa DPWH. He was not aware doon daw sa mga nangyayari doon sa mga nasa ground. Gaano po Hindi, kaposible kasi yun? ganito kasi yung nangyayari dyan. No? Meron sinasabit ang DPWH sa program of work for every budget year. No? So, bubuin nila yan at isasabit nila sa cabinet, sa NEDA, sa DBM, and then magkakaroon ng what is referred to as National Expenditures Program. Pipirma ni Pangulo yan, isasubmit sa Kongreso. Okay. Pagdating sa Kongreso, andyan na yung mga insertions na sinasabi. Kabisado ni Senator Ping yan dahil nung panahon ko, si Senator Ping, yan na yung kinukutkot. Ano nangyari doon sa Ang hirap naman niya, no? Si Senador Ping Lacson, alam na niya na pala dati. Ang problema sa kanya, pumuti na ang buhok niya. Tapos, tumakbo pa siya na etong nakarang eleksyon na presidential, di ba? Tumakbo pa. Wala naman nakasuhan. Panay, ngawa lang ng ngawa. Hindi nila ikinaso sa ombudsman, hindi nila isinulong sa Supreme Court. Pero number one dyan, ombudsman, dapat sinulong niya na. Talagang meron din siguro siyang pinagtatakpan. Ang hirap din. Ang tagal-tagal niya na sa Senado. Tapos ngayon, naggangawa-ngawa na naman siya. Nagkaroon pa siya ng PowerPoint. Ano kaya? Mapapanagutan niya kaya yung mga pinagsasabi niya sa Senado? May mananagot kaya? Nandiyan na yung blue ribbon ni Marcoleta eh. Di ba? Pero seryoso si Senador Marcoleta dyan. Na sana may mapuntahan to itong blue ribbon na to. Sana may managot dyan. Yun lang naman. Talagang dapat may managot. sinabit nyo at lumabas na appropriation? Bakit ang daming pork barrel? Diyan ay nagkaumpisa niya mga pork barrel na yan. No? So, sa madalit sabi, nag-submit ang DPWH ng NEP, National Expenditures Program. Lumabas sa Kongreso, General Appropriations Act, budget ceiling. So, from 900 billion, lumabas almost 1.1 trillion. So, meron ng nadagdag insertion na 200 billion. Hindi lang pala yon. Dito nagka-problema si Secretary Bonoan. Ang nangyari, dun sa sinabit niyang 900 billion, meron pa palang natapyas, natanggalan. Dun sa regular program sila, now almost 250 billion. Naging congressional insertions na yun. Tinanggalan ng 250, dinagdagan. So lumabas ng 1.1 trillion. Pero lahat ng 450 insertions na yun. Dahil hindi kasama sa programa nila yun. So may mga lumusot ng mga project at the district engineer level na hindi dumaan, walang basis, hindi dumaan sa central office. Bakit kaya nakalusot ito sa panahon na to, Secretary? Nung time po ba ninyo, ano bang nangyayari? Bakit wala namang ganyang naging issue? Hindi. Sa akin kasi noon, maliwanag. Usapan namin ni Speaker Belmonte at ni Majority Speaker Boyet Gonzales, ito lang ang pwedeng ilagay. National Roads and Bridges. Para ganun, maayos ko yung buong National Road Network at saka mga tulay nationwide. Yan, number 1 program. Pangalawa, flood control program dapat kasama sa what we call master plan. No? Merong master plan yan. At saka specific intervention for critical flood-prone areas. Flood control program, FCP. Pangatlo, yung tinatawag namin convergence program. Ano yung convergence program? Yung convergence program, kasi Department of Tourism, pag-develop sila ng tourism destination, hindi man lang sinasabi sa amin, paano kayo, anong kasing-kaling nandiyan? Barangay road, airport, ganun din, seaport, ganun din. So sabi namin, pwede ba ibigay nyo sa amin lahat ng pangangailangan yung construction at major dito yung DepEd, lahat ng school buildings si Secretary Armin. Sabi ko, Brother Armin, pwede ba yung mga school buildings at classroom construction kami na magpapagawa, kami engineers kasi. Paano naman yung principal mo at superintendent mo? Anong malay niya sa contracting? So lahat ng construction ng classroom sa amin pinagawa. Kaya naubos yung kanyang backlog. At pang-apat na programa ay yung local project. Ito na yung critical infrastructure connecting major local destinations. So given yan. Yan pala eh. Maliwanag na yung pakikipag-coordinate ng DPWH nila Speaker Belmonte dati. Maliwanag na sila talaga nag-usap-usap.
talagang may sistema. Hindi kagaya noon nitong 2025 sinikreto ng small committee. Tapos hinihingi ni Toby Chanco yung report ng small committee. Ano nangyari? Ayaw ibigay. Hindi maibigay kay Toby Chanco on the live telecast. Hindi maibigay diyan sa Kongreso. Hindi talaga maibigay. Pinagtatakpan. Kung sabihin, talagang yung maanomalya talaga ang ginawa nila diyan. Sabi ko sa kay Speaker, ito lang ang pwedeng ilagay. Kung wala dito, kahit ilagay nyo sa budget, hindi ko gagawin. So kahit mag-insert ka dyan, hindi ko gagawin. So walang nakalusot na hindi kasama dun sa inilatag ninyo. Talagang wala. Oo. Hindi ko gagawin. Tagahin nyo sa bato yan. Sabi ko sa kanila. Oo. At alam ng mga kongresista yan. Isa kong kinausap eh. Sir, I wonder kung Kasi, Maricel, uso nun, alam nyo, sinasabi nila, basketball court, swimming pool, pang-community, pala nasa tabi ng kanilang property. Yung sinasabi ng farm to market, road to my farm pala yun. Hindi pwede yun. So, Secretary, paano po nangyari na kasi sabi ninyo, pag upo nyo pa lang, yung mga tulisan doon sa DPWH, which is 25%, pinag-retire nyo agad. Ano po ang nangyari? Bakit kaya hindi siya nagawa ngayon? Paano po bang naging style nyo noon? Bakit natukoy nyo agad kung sino tong 25% na to? Alam nila, kilala nila, among themselves, ang pasok nila sa akin, sir, nahihiya kami magsuot ng ID pag tumasakay kami sa jeep. Dahil kala nila pa pala. lahat kami magnanakaw. But there are so many people in DPWH who are career and professional engineers. Kawawa sila because of a handful. No? So sila din ang nag-identify from USEC down. Yeah? Hindi lang district engineer. Nag-upisa ako sa itaas. Pinakamataas. Hindi ko tinanggap. Yun ang kagandahan niya. Hindi niya inumpisahan sa baba. Kasi, pagtatakpan na lang sila, baka magkakapag-ano na agad yung pinakamataas. Takipan na lang ang mangyayari dyan. Pero inuna niya yung mga pinakamataas. Pero buti, naging hanis yung pinakababa. Diba? Talagang hindi nila pinagtakpan ng kabalastugan ng mga nasa taas. Yung anong tawag nila, yung reassignment, hindi ko tatanggap yung reassignment. Ituro nyo at ako ang bahalang magtanggal dyan. So I had the full support of President Noynoy at binigyan ako ng DBM ng early retirement program. So sabi ko, mag-retire kayo, yan ang package nyo. Kung ayaw nyo tanggapin, hakasuhan ko kayo. So, nakikita po ba Hindi lang corruption yan, ha? Pati na yung mga illegal relationship. May mga katakot-takot na may kabit eh. kasama pati kabit? Pero mahigpit, yari, no? Kumbaga, mahigpit pala to si Secretary Singson. Pagdating sa rules and regulation dyan sa DPWH, talagang dinisiplina niya, no? Okay. So, Secretary, you're saying na dapat makinig lang, matutukoy din sa loob mismo ng DPWH kung sino yung mga palpak. Oo naman. Kailangan nila yun. Sir, Ang nakakaawa dyan yung nadadamay lang. Ang kawawa dyan yung pinapapirma ng walang kalaban-laban. Opo. Sec Babes, paano kaya ito ngayon na ang sabi po ni Secretary Manny Bonoan several times na ito ngayon ang cleansing period for DPWH. Tama yan. Opo, cleansing. Pag-cleansing po, kung kayo po ang tatanungin, anong pamamaraan para ma-cleanse ang departamento? I will start with the project done by the 15 contractors. Total, binanggit na yung pangalan kung sino yung mga 15 na yan. So, tignan natin kung sino yung mga nag-approve ng project yan at nagsama sa GAA. Sino yung nag-inspect supposed to be? Sino yung nag-approve for payment? Sino yung finally tumanggap ng project na tapos na? Yung pala, wala. May paper trail yan. Hindi pwede. Yun naman pala grabe, no? Yan ang magandang sistema ni Ex-Star Singson. Talagang, kumbaga hinahanap nila yung yung talagang root cause ng corruption. Grabe, no? Ito, patuloy po natin ang video nito. Walang dokumento yan, nabayaran eh. pero Sir, saan kaya Mainit nagkakamali ang yung ulo. current Grabe. administration? Bakit ang tagal? Kasi kanina nga pinag-uusapan namin ni Manong Ted, clearly identified kung ano yung ilang mga lugar na meron ng malinaw na anomalya o questionableng ginawa, pero up until now, parang ang bagal. Well, let's face it,
kailangan katambak na abogado dyan. Mm-mm. Kailangan kumilos ang ombudsman, kumilos ang COA. Mm-mm. Okay. Opo. Kasi lahat yan plunder eh. About 50 million lahat yung nakawan eh. So, kumbaga, Sec, sa ngayon pa lang At po, kung plunder yan, Ted, pati yung private sector damay. opo. Sec, so, kumbaga, ngayon nga na-identified na itong mga to, ang suggestion nyo po, unahin na sila. Kumbaga, ano po, dito sa... Opo, go Oo ahead. naman. Tama, oo naman. Nandiyan na sila eh. Identified na. Paghahanap ka pa ng iba. Kailangan may masampulan na kasi. At I think, in fairness, sinabi ni Secretary Bunoan, ginagawa na nila. Okay. Yung pong blacklisting issue, Sec, nung panahon nyo ba ganon? Kasi ngayon, pag tinanong mo ang kasalukuyang liderato sa departamento, yung palang blacklisting nila, 1 year lang. And afterwards, pwede na ulit makipagtransaksyon. Parang may misnomer, no? Parang iba yung band, iba yung blacklisting. Sa ngayon po, puro lang daw blacklisting. Nung panahon pa ninyo, ano ba definition ng blacklisting? Blacklisting yan na forever habang nakaupo ako. Yun. Sabi ko na nga ba, may mali rito sa DPWH. Grabe si Bunuan, no? Kumbaga, hindi niya yung tinatanong sa kanya yung blacklisting. 1 taon lang nung tinatanong siya ni Marcoleta. Bakit kay ex-secretary Singson habang nakaupo siya? Di ba? Yung blacklisting na expired kay Secretary Bunuan, napaka karumal-dumal naman, grabe naman. Kumbaga palakasan pa rin kahit na blacklist na isang contractor, makakabalik pa rin. Kaya nga naging blacklisting eh. Masama na ang record eh. 'Di ba? Ito po, tuloy po natin ang video. Hindi lang 1 taon yung blacklisting. Yan. Opo. Dito ho ba may pagkukulang kaya kung meron man itong Philippine Contractors Accreditation Board? Kasi sila yung nag-una na sila nagbibigay ng lisensya. Pangalawa, sila nagkaka-classify, no? Kategorya. Ano ang iyong AAA, AA, etc. Sa ngayon kasi, parang ang report na tinatanggap din, ultimo sila, hindi naman po nakakapagpatupad ng totoo pong blacklisting o kaya po ay pag-iimbestiga sa mga errant contractors. Ang pickup, no? Dati, I myself chaired pickup, no? At saka yung accreditation board under DTI, no? So, importante yon na tamang proseso yung sinusunod ng pickup para yung classification at kategorya ng mga contractors nasusunod, no? In fairness, yung mga AAA na matitinong contractor ayaw nang sumali sa mga bidding ng government. Dahil karamihan daw, akta yan ng panahon. Meron na palang designated contractor na kukuha ng proyekto. Kasi palakasan nga naman. Sino-sino ba ang mga hawak-hawak niyan? Yung mga kongresistang kontratista. Kaya nga yan ang target nila di ba? Nagbibidding pa. Yung pala, hawak na pala ng isang kongresista yung bidding. Nasa kamay niya na. Palibasa, siya yung kontratista. Kaya ito, sinasabi nga, aksaya lang ng panahon. Kumbaga, makikipag-bidding. Ang tagal-tagal pa. Sige, bidding ng bidding. Yung pala, hawak na pala ng kongresista na kontratista, yung bid na nanalo pa na kumbaga, umuwi na kayo dahil may nanalo na. Yun lang yun. Pero sinsikreto at hindi sinasabi. Di ba? So kumbaga, ano na lang, drama na lang yung ginagawang bidding process sa Secretary. Wala na yun. Formality. Countdown na yun. Dating. Opo. So, ito pong mga nailulusot, no? Nakuntsabahan doon pa lang sa bidding process at yung rampant, inaamin nga nung isa na nanghiram siya ng lisensya kaya siya yumaman, di ba? Yung pagpapahiram po ng lisensya. Yan, maganda yung, ito yan, di ba? Hindi pwede. Maganda-ganda yung paliwanag niya rito Ang ganda, Sa akin kasi yung subcontracting as a business model, talagang binawal ko yon. Kung ikaw ang mananalo ng proyekto, hahanapin ko yung opisina mo na meron at meron kang gamit na dadalhin sa proyekto. Kaya yung net financial contracting capacity, tinitignan mo yung equipment, tinitignan mo yung kapitalisasyon niyan, tinitignan mo na talagang may mga engineers siya on site. Ngayon, puro subcontracting. Partihan ng katakot-takot. Kahit hindi ikaw ang gagawin mo, kukuha ka ng project dahil malakas ka kay ganito, kay ganyan,
Pagdating nun, hindi na ikaw yung gagawa, isusubasta mo lang. O, sino may gustong kumuha ng project ito, minus 30%. Kaya kasi yung nangyayari, no? Ikaw ang direkta makakuha ng, halimbawa, contractor ka eh. Ikaw ang madirekta makakuha ng project sa DPWH. Pero, dahil sa malakas ka sa congressman, at yung mga hindi mo kakayahan, wala kang kakayahan eh, di ba? Yung, kumbaga, yung budget mo, yung gamit mo, yung lisensya mo. Kaya ipapasabkon mo na lang. Kumbaga, wala kang ginawa. Walang ginawa kundi magkukunin mo lang ang 30% mo. Tapos, ibibigay mo na sa ibang kontraktor, sa mga tinatawag na subcontractor. Grabe, di ba? Wala ka nang pahirap-hirap. Hindi ka na gumagamit, hindi ka na naghirap na gumamit ng mga gamit ng pang-construction. Tapos, kinuhaan mo pa ng 30%. Di ba? Tapos yun, ipapasa mo na sa subcon. O, ayun. Konti na lang ang pondo na mapupunta sa subcon. Dahil naka, ano ka na eh. Nakachamba ka na ng, ano eh, ng kontrata sa DPWH. 30%. May kickback pa. Grabe. O, hindi na ikaw yung gagawa nun, iba na. O, yun. Pero naka 30% ka na. Grabe. Yun ang tinatawag na subcontracting. Hindi pwede sa akin yung ganun subcontracting. Pero kasi nga daw, Ang problema kay Bonoan eh. Nangyayari sa DPWH ngayon yan eh. Kaya ito si PBBM eh. Kumbaga eh, nasa kanya pa rin ang sisi ng taong bayan. Kung bakit ganyan ang nangyari sa atin eh. Dahil mahinang pangulo siya eh. ngayon, there's nothing illegal daw sa subcontracting. Nako, hindi pwede yun. Opo. Sec, kasi ngayon hindi ko lang alam ng mga nagdaan. Kasi ngayon, we're talking about ongoing 5,000 plus flood control projects. Yan flood control pa lang, hindi pa kasama iba pa mga proyekto. Nung panahon ninyo, paano ninyo natutukan to? Considering na libo-libo din po ang bilang ng mga projects na sinusubasta, binibid ng DPWH. Well, unang-una yung level of authority. Yung district engineer hanggang 50 million lang. Ngayon, yung 50 naging 150. Yung regional director, dati-dati hanggang level of authority niyan, 150 lang. Naging 400 million. So wala nang umaabot sa central. Nandiyan na lang sa region o kaya sa district ang project implementation. Diyan nagkawalaan na ng control. Ayun, so binibigyan mo ng threshold hangganan lamang ang maaari nilang panghawakan na proyekto sa bawat distrito. Kaya yung mga malalaki, monitored by the national. That's correct. Kaya ngayon, chap-chap na lang. Kaya kita mo yung expose ni Senator Ping Lacson. Halos lahat, walang umaabot sa 150, 97, 78, ganun. Pero pare-pareho ang pinampupuntahan. Ibig sabihin yan, sinap-chap. So sa ngayon po, Sec, with all due respect kay Secretary Bonoan, opo, na kayo po ay kinausap mismo ni Presidente para i-alok sa inyo ang posisyon? Oh, admittedly, no. Not the president himself. May mga pillars lang din. Okay, opo. Kasi ngayon, Sec, hindi ho naman natin alam kung ano magiging disposisyon ni Secretary Bonoan at ng Presidente. Pero sa ngayon, as in, remaining 2 years and almost 10 months na lang ang kasalukuyang administrasyon. Opo, ano ang katangian na kakailanganin natin para po bumilis ang aksyon sa paglilinis po sa departamento at bumilis din po ang accomplishment ng mga importante at talagang kailangan na infrastructure projects? Sana naman, time out muna sa insertion. No? 0 insertions both from the lower house and the Senate. Para ganun, ang masunod yung programa mismo ng agency. Para ngayon, pagka nagkasisyan, wala nang sisisihin yung head ng agency. Yun. Ayan po, syempre, kailangan mabantayan nila yung GAA 2026. Mababantayan ng senador, mababantayan ng mga, kahit na, syempre, kailangan ma-live telecast o kaya ma-live sa YouTube, di ba? Yung, kumbaga yung hearing dyan sa GAA. Kaso, yung sinasabi nilang ni Ted Filon na tinatanong na 2 years and a half na malilinis pa, wala na po pag-asa. Kung habang ang Pangulo natin ay si PBBM, wala na po talaga pag-asa. Dahil mahina po si PBBM. Yun lang. Ang mangyayari. Ngayon, as I said, 450 billion, blindsided ang head of agency.
anong magagawa naman niya kung biglang isningit niya ng kung saan-saan nanggaling? Yung walang pinagbasihan. Secretary, mag-zero in lang po ako doon sa nabanggit ninyo na master plan na allegedly ay hindi raw po pala nakarating doon sa current administration ng DPWH. Tawa-tawa naman niya. Bakit sir? Bakit mo sinabing katawa-tawa? Eh, hindi ko naman inuuwi yan. Nasa department yan. Tinurn over ko yan. Yung master plan for the 18 major rivers, nasa department yan. Ang naghanda niyan, department back consultant. So, andyan yan sa department. So, itanong nila dun sa flood control, ang tinatawag lang, Project Management Office. Andyan yan yun. Ngayon, whether it was turned over, tandaan nyo, si Secretary Bunong ang pangatlo na yan. 2016 pa ako. Ito kasi ang problema, naghahanap sila ng dahilan na nawawala raw yung master plan. Kalukuhan. 15 years ago. Eh, ba't sa akin nahanapin na wala? Eh, di Oo. itanong nila doon sa sinundan nila. Hindi. Nandun pa rin yun. Talagang hindi lang talaga nila ginamit ang master plan. Ang plano kasi nila, master plan ng corruption. Yun ang gusto nilang tingnan. Hindi talaga totoong master plan ng construction, ng infrastruktura, di ba? Yun ang gusto nilang mangyari. Pero di Yan po, hanggang dito na lamang po, napakinggan natin at napanood ang buong pahayag ni dating Secretary Singson. Kaya yan po, talagang wala. Kumbaga, hindi natin masasawata hanggat nandito ang kasalukuyang PBBM. Sana naman sa Senado, sa hearing, ay madapat ay may managot sa nangyayaring ito. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat.